Ito lang masabi ko dito sa party list na to, no? Ito kasi mga party list na to, Akbayan, Bayan Muna, Teachers Act, Gabriela, Kabataan Party List. Ito sila yung madalas natin nakikita sa kalsada na nagkikilos protesta. Ito sila yung mga klase ng opisyal na kapag hindi nasunod yung kanilang kagustuhan, ay magkikilos protesta kaagad, no? Ito masabi ko na itong mga taong to, naghahari-harian to sa ating bansa, na kapag hindi nasunod yung kanilang kagustuhan, magkikilos protesta. Dito nila ibubuhos yung public fund na dumadaan sa kanila. Ipinangbabayad sa mga taong sasama sa kilos protesta nila. So ito masabi ko na talagang itong mga taong to na naghahari-harian sa ating bansa, ito yung patuloy na sisira sa konstitusyon ng Pilipinas. Ito sila yung patuloy na manggugulo sa ating bansa. Yan naman talagang totoo eh. Tulad ngayon, dahil hindi nabigyan yung kanilang kagustuhan na i-impeach si BP Sara Duterte, araw-araw nasa kalsada, araw-araw nagkikilos protesta, tulad na lang nitong Ngiwi na araw-araw na lang tumatahol sa social media. Di ba? Walang kwenta to, hindi to dapat mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Dahil kapag nagkaroon to ng posisyon sa gobyerno, maghahari-harian to. Tulad na lang ngayon sa ginagawa nila bilang isang party list. Naghahanap na lang sila kung sino yung taong kanilang haharangin. Tapos kapag hindi na nasunod yung kanilang kagustuhan, kilos protesta kaagad. Tulad na lang sa ginagawa nila ngayon kay BP Sara Duterte. Di ba? Anong ginagawa nila? Dahil hindi nasunod na yung kanilang kagustuhan na impeach si BP Sara Duterte, dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment na ifinal nila, araw-araw na nagkikilos protesta. Araw-araw na tumataol sa social media, hindi na matahimik, dahil hindi nasunod yung kanilang kagustuhan. So gagawa sila ng paraan kung paano nila mapapabagsak si BP Sara Duterte. Ultimo sila, sinusuway nila ang desisyon ng kataas-taasang hukom ng Pilipinas. Di ba? Paano na kaya kung nakaupo sila sa mataas na posisyon? Di kawawa ang taong bayan. Kawawa ang kaban ng taong bayan. Dahil uubusin lang nila sa walang kwenta. Ang tanong nga dito, saan napupunta yung kanilang public fund? Ano ba yung kanilang mga nagawang proyekto? Ano yung naipasa nilang batas? Wala. Ginagamit lang nila ang kanilang posisyon para makakuha ng pondo sa bayan. Para mailagay doon sa bukid para lumakas yung pwersa ng New People's Army. Yan naman talaga yung totoo eh. Ginagamit lang nila yung kanilang posisyon para lumakas yung kanilang pwersa eh. Di ba? Anong ipapakain nila doon sa mga rebelde doon sa bukid? Ano yung ipapasweldo nila? Anong ipapadala ng mga rebelde doon sa kanilang mga pamilya? Di siyempre galing dito sa public fund ng mga kongresistang to ng party list. Dito nila binubuhos yung public fund sa mga kasapi nila na New People's Army. So, yung mga kababayan natin, nagsusumikap, dugo at pawis ang pinuhunan para lang makapagbayad ng tax, tapos gagamitin lang sa walang kwenta. Ito ba yung klase ng opisyal ng Pilipinas na dapat natin ipagpatuloy? Hindi to dapat ipagpatuloy itong klaseng mga opisyal ng gobyerno. Dahil kawawa ang taong bayan. Habang ang taong bayan ay nagsusumikap, sila naman nagpapasarap. Yan yung totoo.